dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oo, Gina G, mga kababayan ha. Pondo sa flood control sa Maynila amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flood. Ipinasilip ni Yorme ang 14 billion peso flood control project sa Maynila, ngunit git niya nananatiling problema ang baha sa kabila ng bilyon-bilyong pondo. This is the flood control project done in the city of Manila 2022, 2023, 2024, and 2025. Amount Grabe no mga kababayan, hanggang panahon ni Digong mga kababayan, kumukulimbat sila. Naku, grabe no. Bastang alam ko may warrant. Ha? Naku, sumakay na si Isko. Eto na nga. Naku, ikaw Jojo Chavez, manahang ka. Oo, ha? Manahang ka. Oo, mamaya ichichismis ko sa'yo. Ha? Baka sa isang araw, ipatawag ako neto. Oo, alam mo naman, di ba? Yung si Isko, mas gusto yung mga may kredibilidad, no? Oo, kaya baka sa isang araw, ipatawag ako niya sa opisina. Oh. Di ba? Pagka etong tumutulong kay Pangulo sa paghahanap ng katotohanan patungkol diyan sa mga usapin na ang Pangulo ay porsigido na mapanagot ang mga walang yang may mga kinalaman dito sa mga maanumalyang mga flood control project, nako mga kababayan. Sabi ni Senes, si Isko pro Duterte yan. No? alam nyo, lagi ko itong sinasabi. Mga boss, pakinggan nyo maigi. Hindi lahat ng mga nakikita at napapanood nyo, yan sila. Totoo yan. Bilang, hindi pa ako politiko bilang politiko, tulad nila, hindi ako kasama, nililiwanag ko lang mga kababayan, marami tayong hindi nalalaman sa mga bawat mga ginagawa ng mga yan, Pero alam nyo, tandaan nyo, tignan mo yung karamihan ng mga mayor, bilyonaryo na, yun na nga. Sinabi ko rin naman sa inyo, sino hong politiko ang pumasok para maghirap? Pumasok ho yung mga yan para maging doble. Ang kayamanan nila. Pero hindi naman yan yung topic natin. Eto na. Pakinggan nyo. amounting to more or less 14 billion done in Manila. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Now, itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Yes, we are investigating them and they are also being investigated by the Office of the President. But that is the thing of the past. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? District 1, 3.4 billion. District 2, mga kababayan ko, kita nyo, District 1, 3.4 billion, mga kababayan. Sino ho ang kongresista ng District 1, mga kababayan? Oo. Ang kongresista ho, andali check ko lang sa Google, Ang District 1, mga kababayan, ay si Junicio, Congressman Junicio, mga kababayan. District 1 ay nakatanggap di umano ng 3.4 billion. Mga kababayan, billion po ito Walang milyon-milyon. Billion, mga kababayan. Next. District 1, Junicio, Congressman Junicio, 3.4 billion. 2 billion and 59 million. District Nako, mga kababayan, sa District 2, si Valeriano, 2 billion. At saka meron pang pahabol na 59 million. Nako, grabe mga kababayan ko. Grabe. District 3. 4.2 billion. Si Joel Chua. District 3. Siya ang kongresista. Di ba? 4.2 billion. Nako, mga kababayan ko, billion talaga, no? Dami. District 4, 1.3 billion. Konti lang itong kay Giselle Maceda. 1.3 billion, pero billion pa rin.
District 4, 6 ho kasi. 6. 6 ang distrito, mga kababayan. Ang meron, ang Maynila, mga kababayan ko, ha? Eto na, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, politika ito, District 4, Giselle Maceda, 1.3 billion. District 5, District 5, 1.1 billion. District yung kay Erwin Cheng ng District 5, mga kababayan, ay 1.1 billion na ba? Medyo mas mababa ito. 1.1 billion. Nako, grabe. District 6, nako, kay ano to? Benny Abante. 6, 2 billion and 60 million. Total Kay Abante, ang natanggap di umano, mga kababayan, ay 2 billion at 60 million. Nako, mga kababayan ko, tindi, no? Paano ngayon ito? Galing mismo kay Isko. Pera natin yan. Sabi nga ni Mon Amor, ano? Pera natin yan. Ang tanong, ano nangyari dyan sa Maynila? Aba, mga kababayan, nananatili pa rin ang malalaking baha. Hanapin ninyo kung nasaan po yung mga flood control nila. Diyan lang po, mga kababayan, sa may Abad Santos. Diyan sa Obrero. Sino nakakaalam diyan? Sa pagitan na ho ng Caloocan at saka ng Maynila. Mga kababayan ko Oo. Yun ho, mga kababayan, hindi ho kayo makakadaan kung mga Fortuner lang ho yung mga dala nyong sasakyan Pag bumaha doon, mga kababayan, talagang mataas bakit hindi ho na susolusyonan pa rin yun? Sa kabila ho, mga kababayan, ng napakalaking mga pondo na mga tinatanggap niyan ayon kay Isko, itong mga kongresista na ito. Ako, mga kababayan ko, masakit dito kasi para bang lahat na lang naglilinis-linisan, no? Lahat na lang naglilinis-linisan. Oo, eto pagalingan na lang ho, mga kababayan, magtago no? Pagalingan na siguro na magtago, yan, mga kababayan. Sabi ko nga kanina, mga kababayan, sana kinakapalan nyo yung mga simento tsaka mga bakal. Hindi ho yung pagmumukha ng mga politikong yan, kaso, mga kababayan, ang kinakapalan nila yung mga pagmumukha ng mga politikong yan Imbis na ho yung bakal at saka simento Ang titibay, mga kababayan, ng mga pagmumukha talaga sabi ni Pangulo, abay makinig kayo maigi. Sabi ni Pangulo kahit na kakampi kita, kung ikaw naman gumagawa ng masama, hindi na kita kakampi. Iiwan ka ni Pangulo, di ba? Sabi niya yan. Mga kababayan ko, sumunod tayo sa mga sinasabi ni Pangulo. Kasi, mga kababayan, maraming kunyari kakampi si Pangulo para maligtas sa mga anomalyang intriga, mga kababayan, doon tayo sa kung ano yung sinasabi niya. Kasi, kung mamimili lang tayo ng mga tao na dahil kakampi, dahil sumusuporta, hindi na ho natin sisitahin at hindi na natin tatalakayin man lang dito sa ating ginagawa. Ano pa ho ang pagkakaiba natin sa ibang tinutuligsa natin? Sige nga ho, mga kababayan ko, unawain yung maigi yan. Dapat wala tayong kinakampihan. Kapag kamali, mali! Di po ba, mga kababayan? Kahit pa mismo, mga kababayan, mga kaalyado ni Pangulo yan. Alam nyo, mga kababayan, yung mga kaalya-kaalyado, minsan nagpapanggap na lang yan. Pagdating ho ng mga panahon na wala na ho si Pangulo sa Malacanang, baka yan ho ang mga mauna pa na mga tumuligsa kay Pangulong Bongbong. Tandaan nyo ho yan, mga kababayan. Tingnan nyo ho, yung mga humuhudas kay Digong, hindi po ba yung mga dati niyang mga kakampiyon? Kita nyo ngayon, kaaway na nila ngayon. Yan ang sinasabi ko. So, mga kababayan ko, dun tayo sa tama. Huwag tayong lilihis. Basta, dun tayo kay Pangulo dahil nakikita natin siya
na talaga namang porsigido na na talagang solusyonan itong problemang dinadanas natin sa mga pagnanakaw ng mga politiko, ng mga kawani ng gobyerno, ng mga kontratista, at marami pang iba, suportahan natin si Pangulo doon. Di ba? Kung sino ang masasagasaan kahit kakampi ka niya, abay dapat malaman ng taong bayan. Di ba mga kababayan ko? Kung hindi nyo ho ako maunawaan ng ang gusto nyo dahil kakampi yan dapat wag natin pansinin. Hindi ho ganun mga kababayan Oo. Sa mga politiko, wala namang mga permanenteng mga kakampi yan Sa totoo lang po, wala ho silang permanenteng kakampi. Di po ba? Ay, isipin yung maigi. Sige, tuloy, Isko! Pagbigyan natin si Isko. 14,313,132,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Yun ay nakaraan. Ngayon may bago pa. 112 new ongoing projects without permit, without paying regular. Grabe no mga kababayan, nung panahon daw ni Digong, yoon. Ngayon naman, meron na naman. Grabe, sabi ni Paring Jigs, manok ni Pusit yan. Si Isko, Boss Mike, binaboy nila si PBBM nung nakasagsagan ng eleksyon. Paring Jigs, kung malalaman nyo lang. Mga kababayan ko, kung malalaman nyo lang ang katotohanan. Nako, maraming laro sa politika mga kababayan ko, kung tayo magkita-kita na ipalubos ni Apo kumanya, ipalubos ni Apo ko, kinita tayo ko, kikwinintuan tayo. Marami kayong malalaman sa akin na hindi ko pwedeng sabihin dito. Oo, mga kababayan, hindi ho ako kasi ano ba tawag doon? May reservation po ako Oo, sa mga bagay-bagay na to, no? Pero tandaan nyo mga kababayan ko, marami tayong hindi alam na sila lang ang nakakaalam. Yan! Eto na! Regulatory fees for the local government of Manila, particularly contractor's tax. Pag ordinaryong tao, nag-a-apply ng demolition permit. Pag ordinaryong taong nagpursigi, nakaipon, papayos ang bahay, kumukuha ng building permit. And they pay regulatory fees, like what you call contractor's tax under the Manila Tax Ordinance. These are ongoing. We'll send you a copy of this. And yung mga binanggit ni Pangulo na mga kumpanyang paborito, nandito rin. Kayo na ang humusga. Konti-konti lang po ito. Random. 145 million, 97 million, 140 million, 94 million, 80 million, 142 million, 141 million. Grabe. Kadikit-dikit pa yung numero. 141 million. GLC ulit. Ang daming GLC. 141 million, 94 million, 94 million, 140 million, 142 million. Mukhang paborito nila yung 140 million. Kasi tinitingnan ko lang naman random lang. So this is... Ay! Nako, mga kababayan ko, bulgara na talaga. Laglagan na to mga kababayan. Hindi na ho mapipigil ng kahit sino to. Wala ba kayong napapansin, mga kababayan ko? Sige nga ho. Ang makasagot ng kahit malapit sa naiisip ko, mga kababayan. Pagka ho, mga kababayan, nasagot nyo na malapit dun sa naiisip ko, abay parating na ho yung second batch na mga relo. Abay bibigyan ko kayo ng tag-isa, sa 5 malapit na malapit. Oo. Ayan tinatawag na ako ni Jen Angeles, hindi makakain mag-isa to. Oo, bibigyan ko kayo ng tag-isa, malapit na dumating. Siguro mga 1 linggo na lang, Nako, mga kababayan ko. Yan na! Eto, wala na! Sagot, mga kababayan! Eto ho, mga kababayan, ako'y naniniwala, nog-nog, Nonito Inocentes. Ako'y naniniwala na talagang magaling ang Pangulong Bongbong Marcos Hindi. Sige, Isko, ipakitang gilas ka. Tapos ka na bang maglinis sa Maynila? Sabi gano'n, Sabi ni Linta Mori. Sumakay silang lahat sa issue ng flood control. Sabing ganito, madaming ayaw maniwala kay Isko. Huwag mo kasing sulsulan, sinusulsulan mo Mga kababayan ko, isipin yung maigi. Di ba? Sila na ho naglalaglagan
Ganun ho, mag-isip si Pangulo eh. Ibang klase. Di ba? Kita nyo mga kababayan, mismo si Mayor Magalong na solidong sumusuporta kay Digong. Ngayon huy, bilib na bilib, elib na ilib eh. Na ayaw nung mga, ng mga aso eh. Ano, mga kababayan. Eh ngayon ho, kita nyo, panay ang papuri. Mga kababayan ko, isipin nyo maigi yan. Nako, It's ongoing, and we continue to investigate. Now, hopefully, after today, they will learn a very good lesson. As I have said before, again and again, welcome kayong magnegosyo sa Manila. We welcome development in Manila. Immaterial of political color, as long as you follow simple procedure. Ang masakit yung pagka-ordinaryong tao, hirap na hirap kumuha ng permit sa Maynila o sa local government. Pero pagka malalaking kumpanya, parang pinabaliwala nilang pamalang. So, we are investigating that. Eto pa, karugtong. Pasok. Sad to say, ulitin ko, bumaha ng pondo sa flood control sa Maynila, amounting to 14 billion, and yet the people of Manila and those people studying, working, doing business, going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto yung malaman per district? Ayan mga kababayan, ito po, dami. Going in and out of Manila continue to suffer with the flooding. Gusto niyo malaman per district? Ayan mga kababayan, may 200 flood control projects sa Maynila na nagkakahalaga ng 14 billion ang natanggap po ng mga kongresista dyan. Ano po? Yan po yung 1st district hanggang 6th district mga kababayan. Nandyan nga po sila Dionisio, Valeriano, Chua, Maceda, Cheng at siya Benny Abante mga kababayan. Ano? Sila po mga kababayan hindi umano'y mga tumanggap po ng flood control fund mga kababayan. Pero mga kababayan, hanggang dito po mga kababayan, hanggang ngayon binabaha pa rin po ang Maynila. Naku mga kababayan. Ito na. Tigil na yun. Hindi! Meron akong gustong palabasin din eh. Per district? District 1, 3.4 billion. District 2, 2 billion and 59 million. District 3, 4.2 billion. District 4, 1.3 billion. District 5, 1.1 billion. District 6, 2 billion and 60 million. Total of 14 billion 313 million 132,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. Narinig nyo yun mga kababayan ko. Ulitin natin dito. 1,309 pesos and 12 centavos from project allocation for the year 2022, 2023, 2024, and 2025. Grabe no mga kababayan ko no, matindi. Bang klase mga kababayan yung 2022 kay Digong pa yon. 2023, 2024, 2025 mga kababayan no. Hanggang nung panahon ni Digong mga kababayan, abay talagang talamak na ho itong corruption sa flood control project. Pero ang tanong mga kababayan, anong ginawa mo Digong? Bakit talagang pinaabot mo pa kay Pangulong Bongbong? Sabi mo noon, 3 to 6 months, wala nang corruption. Pero bakit? Bakit umabot pa kay Pangulong Bongbong? At si Pangulong Bongbong ngayon, ang bumibisto pa sa lahat ng itong mga nangyayari na to. Ngayon mga kababayan ko, tignan nyo ho. Abay sila na ho naglalaglagan. Mga kababayan, maniwala kayo. Maglalaglagan yung mga politikong dating magkakasama. Ilalaglag nila yung dati nilang kaalyado. Mga kababayan, ililigtas nila yung mga sarili nila. Ganun ang mangyayari dito. Kasi talagang ang Pangulo, sabi nga ni Magalong kanina, talagang seryoso. Seryoso po mga kababayan. Walang biro-biro. Yan mga kababayan.
Sige, maglaglagan na kayo. Laglag mo na, Isko! At malamang sa hindi, kulang pa yan. Kasi ang lahat ng ito ay kinuha lang namin sa website ng Pangulo. Kita nyo, mga kababayan ko, kulang pa raw yan. Galing pa yan sa website ni Pangulo, mga kababayan. Wala talaga rin mga kababayan, yung sarili sana ni Isko, Dapat, mga kababayan, yung galing kay Isko mismo, natauhan sila ni Mayor Isko. Naunahan sila ni Mayor Isko. Sabi nga, ganun talaga yan. Unahan yan, di ba? Unahan na ng laglagan yan. Siyempre, kung sino mauna, mga kababayan, yun talaga. Yun ang paniniwalaan ng ilang mga kababayan natin, di po ba? So ngayon, mga kababayan ko, eto na. Mga kababayan, ang mangyayari ho ngayon, mga kababayan, yung pong, kung inyong matatandaan, mag-umpisa, ito pong pagkuha ng state witness sa mga district engineer dito sa Natiklo, sa may Batangas. Ngayon ho, mga kababayan, ay pinaplano na ho, mga kababayan, na gawing star witness. At maaari din po na lahat po ng mga district engineer na mga controversial ngayon, baka ho, gawin na rin hong state witness para masawata lahat itong mga politikong mga animal na to, itong mga tukmol na makakapal ang mga muka, habang mga nagnanakaw sila tayong mga taong bayan, hirap na hirap sa pagtatrabaho. Nagtatrabaho po tayo, mga kababayan, para makabili ng mga Hermes bag, yung mga anak nila, yung mga asawa, tapos kakakapal ng mga pagmumuka. Piniplex pa nila, niyayabang pa nila, panay ang post sa social media. Nasa ibang bansa na mamasyal sila. Dala-dala yung bag Hermes, binili nila sa Europa. Naku, biro ninyo, mga kababayan ko. Antitinding, kakapal na mga muka. Samantalang yung proyekto ng flood control, hindi man lang mapakapal yung semento at bakal. Di po ba? Grabe, tindi. So ngayon, mga kababayan ko, dumako tayo rito. Dumako tayo rito dahil talaga naman, gigil na gigil din sa mga, hindi ba sila nahihiya ngayon? Ngayon po, mga kababayan, nabubuli po sa social media itong mga pamilya ng mga politikong nasasangkot, maging yung mga kontratista. Yung mga anak ho nila mukhang nagsipag-private na ho ng kanilang mga social media. Mga kababayan, pinagpa-private na nila. Meron pa ho isang nagtitrending na pamangkin daw ni Saldico. Ngayon po ay pulutan sa social media. Biruin ninyo, kahit lipstick talagang piniplex niya. Kung saan niya binili, talaga daw mahal ang pagkakabili niya. Grabe. Pati ba naman lipstick talaga, kami nga pwede na sa Ching Chong So. Di ba, mga kababayan? Oo. Pwede na tayo bumili sa bangketa ng lipstick. Oo, naalala ko yung nanay ko dati, mga kababayan. Isa lang ho ang bibili niyan. Lipstick lang. Yung lipstick niya, yan na rin yung blush on niya. Yan na rin ho yung eyeshadow niya. Mga kababayan ko Pero etong mga ito, mga kababayan isang bag kulang pa. Mga kababayan, di ba? Isang bag kulang pa. Ay, grabe, mga kababayan. Anak ni Saldico yun, si Claudine ko. Nako! Di ba, mga kababayan ko, hindi raw related si Camille ko kay Saldico. Turuan na. Di po ba, mga kababayan? Yan. Hay nako, etong mga mga kababayan mga anak, asawa, talagang panay ang flex nila. Para bang pinagmamalaki pa nila na eto na yung pera nyo. Eto na yung ninakaw ng tatay ko. Eto na yung ninakaw ng asawa ko. Kita nyo, mga kababayan ko? Ganun. Pinagmamalaki pa nila. Ang kakapal ng mga pagmumukha talaga, Our beloved Boss Mike Cervera.